Nag-improve ba ang pasarela ni Herlyn Budol from this headbang to this? May napansin ba kayong pagbabago sa kanyang pasarela before and after sa preliminary show or slash fashion show ng Ever Bilena na parte ng show or event ng Binibining Pilipinas? Let's talk about yung Hipon Walk, yung evolution ng Hipon Walk ni Herlyn Budol. So, the question is, meron bang pagbabago from yung before siya sumali sa Binibining Pilipinas and ngayong official candidate na siya? Kaya wala nang patumpik-tumpik pa. Ano nga ba ang Hipon Walk? So, eto yung tinatawag na trademark sa pasarela ni Herlyn Budol. Kaya makikita nyo na ayon ito according sa kanya personality, yung kanyang physique, tapos yung character niya. So, parang same ata yung personality tsaka character. But anyway, let us now proceed sa kanyang pinaka-first na evolution ng walk. So, makikita natin dito sa stint niya nung nasa Wawawin pa siya. And, ayan, yung pinaka-trademark walk niya na, ayan, yung makikita nyo na pinaka-unang pasabog niya na Hipon Walk. So, nagaganon-ganon siya. So, I'm not sure kung tanggap-tanggap yung ganong walk. So, nahilo po si Herlyn Budol. And then, meron pa yung mga ibang segment sa Wawawin na kung saan pinakita niya yung kanyang walk. Or hindi pa tinawag na Hipon Walk yan eh. Parang pasample lang sa pasarela niya. Pero makikita mo talaga during that time na meron na siyang experience sa pageant. May alam na siya kung paano mag-walk, magpasarela. Kasi alam na niya yung ganyan, yung pag straightforward na walk. So, kapag bago ka lang talaga sa pageantry, hindi mo yan magagawa yung straight walk. Pero nagawa na niya. So, makikita mo na may experience na siya sa mundo ng pageantry. Kaya lang, hindi natin nai-imagine na nagpa-pageant siya kasi nga, binansagan siyang Hipon girl. Ang girl na sexy, pero wala naman daw sa face. So, yan yung pagbansag sa kanya. And then, yung second na walk niya is nung nag-practice siya, nung nag-visit siya sa restaurant ni Wilma Dassen. So, ayan po, bumisita siya kay Wilma Dassen and nagkaroon ng parang konting pasarela tutorial si Wilma Dassen. I think kasi during that time, parang binabalak na ni Herlyn Budol na baka sasali siya sa isang pageant. And ayan po, yung kanyang walk. So, makikita mo talaga na may experience na siya because alam mong medyo trained na yung katawan niya. Alam na niya kung paano ibagay yung mukha niya sa posture ng katawan niya. So, medyo slow yung pagtulong sa kanya ni Wilma Dassen. Pero hindi niyo nakikita si Wilma Dassen dyan kasi baka nasa background lang siya. And habang tinuturo niya kay Herlyn Budol, nagbigay siya ng tips paano gawing katanggap-tanggap, parang karespe-respeto yung pasarela walk. So, ayan po guys, yung Hipon Walk ni Herlyn Budol. Tapos may kita nyo na medyo seryoso siya sa mukha na yan. Medyo seryoso. Tapos may kita mo na there's something about this girl na parang meron talaga siyang balak sumali sa pageant. O, diba? So, ayan, inuulit-ulit ko yung pag-walk niya para makita nyo kung paano siya nag-transition from sa Wawawin to yung pag-practice niya with Wilma Dassen. So, masasabi mo na, konting push pa para masasabi mo na, yes, baka pwede na siyang sumali ulit sa mga pageant. O, ayan. And, yes, nagpapasalamat tayo kay Wilma Dassen kasi tinuro niya yung tips niya from being a fashion model to becoming a pageantry queen, o diba? Yung number 3 naman is dito na nakitaan ni Wilbert Tolentino si Herlyn Budol na parang there is a potential na hindi pa na-discover sa kanya sa mundo ng pageantry. So, ayan.
after ata niyang ng kontrata niya sa Wawawin, yun ata doon na nagkakilala si Herlin Budol tsaka si Wilbert Tolentino through Zainab Harake, yung isang vlogger din. So, naging friends sila ni Zainab bago ayun na ipakilala si Wilbert Tolentino. So, dyan nagsimula ang lahat, and ang una kasi mapapansin mo kay Herlin Budol is yung kanyang height. So, she has a towering height, meron siyang disiplina sa sarili niya, minentain niya yung ganyang posture, yung kaseksihan niya, parang nasa metabolism ata nila, or talagang very disciplined siya kung paano niya i-maintain yung kanyang physique. So, tall and slender. Tapos, kung sasabihin nilang hipon siya, marami namang enhancements ang pwedeng gawin sa face niya. So, ayan ang ni-refer ni Wilbert Tolentino si Herlin Budol kay Kagandahang Flores founder na si, ayan, so makikita nyo na tatlo na sila, Kagandahang Flores, si Rod Hill Flores. So, ayan, and dyan na nag-start yung pageantry na mission and ambition ni Herlin Budol. So, dito na tayo sa next is yung kanyang pag-practice walk. So, bilang isang pageant aspirant, it's important na mag-undergo ka ng training. Hindi lang training yan. Maraming category ang dapat mong aralin. So, makikita natin yung walk, yung unang walk ni, tsaka unang training din ni Herlin Budol. Akala nyo ba, isang araw lang pwede ka nang ma-improve yung pasarela mo? Hindi. So, maraming pwedeng baguhin at sanayin yung katawan mo. So, andyan yung mga trainings, and maraming techniques din ang dapat mong i-master. So, may mga techniques na unique sa Kagandahang Flores para ma-train yung kanilang mga clients, such as yung mga beauty queen clients. And dito, makikita nyo na sa isang practice pa ni Herlin Budol, which is, nagkaroon talaga siya ng puspusang training kung ano nga ba yung bagay sa kanyang walk, bagay sa kanyang pag-pose, tsaka fino-formulate yung kanyang trademark sa pasarela. It's because each candidate has different body posture, yung body composition, different character or persona, yung mga ganon, different identities. Kaya, according kay Rod Hill Flores, importante na mag-formulate ng sariling trademark sa inyong pasarela. One example is yung pag-formulate sa hipon walk na angkop lang sa identity tsaka personality ni Herlin Budol bilang pageantry aspirant. So, yan po, nandyan po yung walk na sinasabi nilang hipon walk kasi angkop na angkop sa kanyang katawan, image, and personality. So, ayan guys. And, nakita natin na yung kanyang practice walk. So, nagkaroon din siya ng mga iba't ibang klaseng practice walk. So, ipa-flash natin yung mga ibang videos kung saan meron siyang mga pinakitang different kinds ng kanyang walk according sa mga napag-aralan niya. So, nakikita nyo na, ayan, nagkaroon talaga ng improvement. So, meron na yung parang nag-i-smize na siya. Tapos, yung pag-sway niya sa hips niya is iba na. So, medyo nagbubunga na yung kanyang training. Tapos, makikita nyo na very disciplined pa rin siya sa kanyang pagpapahalaga sa katawan niya. Kasi, hindi mo magagawa yung inyong trademark walk kung hindi well-toned ang inyong katawan. Para makita ng mga pageant fans or ng mga judges yung natural na walk mo by showing off your discipline sa kagandahan ng katawan mo. So, ayan yung kanyang practice walk, and masasabi natin na yes, nag-aaral talaga si Herlin Budol. Very dedicated siya, very determined siya, at sinasacrifice talaga niya lahat para ma-achieve niya yung goal niya sa pagsali sa Binibining Pilipinas. Ayan. So, that is the practice walk. And, dito na ang pinaka-verdict. So,
nung sumali siya sa, or nung nag-attend sila sa Ever Bilena Fashion Show, ito yung isa sa mga major sponsors ng Binibining Pilipinas. It's because ang Ever Bilena is a Filipino-owned na cosmetic brands here in the Philippines. Malaki po siyang cosmetic brands. Sila yung nagsusupply or nagcreate ng mga makeup lines. Tapos, meron din yung mga ibang cosmetics. Ayan. And importante itong fashion show na ito para i-showcase ng mga candidates nila yung mga outcome ng training nila. So, ayan si Herlyn Budol sa kanyang output sa mga training. So, ayan, ipapakita natin yung kanyang pagrampa. May kita natin na, meron ng dagdag yung kanyang pinag-aralan. So, I think yan yung sinasabi ni Rodhill Flores, na yung rampa niya, each corner, nagtutwirl-twirl siya. Twirl dyan, twirl dito, twirl. Ayan, parang nagtutwirl-twirl siya. That is one of her, parang finormulate na trademark ni Herlyn Budol sa kanyang pagrampa. And mapapansin natin sa kanyang pag-introduce sa sarili niya na yes, yung experience niya sa hosting is na-carry out niya, and nakita natin na nabawasan yung pagka-squammy kasi nga she is joining a national pageant, kaya dapat queenly yung way na pananalita ng isang tao. So squammy man siya sa totoong buhay, pero syempre kailangan niyang pag-aralan yung modest or yung finesse na way na pagsasalita ng isang queen. Hindi yung queen na squammy, pero yung queen na talagang, alam mo yun, marespeto na queen, well-disciplined na queen, kahit na may squammy ang background. So, ayan yung nakita natin sa kanya sa Ever Bilena. And, alam niyo yung pag-award sa kanya ng Blackwater. Blackwater Award, isa po yung parang line ng Ever Bilena wherein it promotes hygiene. So, yung para sa kanya, yung women's hygiene deo spray para mabawasan ang amoy sa kilikili. And meron din for men, yung black water. Kaya, I think maraming nagbablog sa product na yan. It's because of yung event na yan kay Herlyn Budol. So, yes, pinopromote nila yung mga, hindi lang cosmetic brands, kundi mga hygiene-related na promoting na brands. So, Blackwater, I'm not sure kung meron siyang 1-year supply of Blackwater products ng Ever Bilena. O, diba? So, yes, siya yung isa sa mga awardee ng pageant na yan, and malaking bagay na yan kasi siya ang napapansin. Bakit siya napili? It's because she is the most popular candidate in this competition. Nagbunga ang kanyang training, and therefore, she is the best ambassadress of the brand para i-promote ang Ever Bilena. So, hindi lang Ever Bilena, malaking tulong ito sa brand dahil million ang followers ni Herlyn Budol. O, diba? And then, titignan natin yung after the fashion show. So, parang preliminary show yan. And makikita natin na yung bunga ng kanyang walk. So, ayan na yung kanyang walk sa kalsada. So, there is a big difference talaga. Makita nyo na, ayan. Yan yung kanyang rampa. Medyo confident na siya dyan. Iba na yung pag-sway ng hips niya. Parang latinang-latina na. Nagtutwirl na siya. Yan na, I think, yung trademark ng kanyang hipon pose. And I'm so proud of her because na-execute niya ng maayos kung ano man yung training na pinagawa sa kanya. So, lahat ng fans niya magiging proud sa kanya. And yes, patuloy pa rin siyang nag-i-improve because learning is continuous, and parang tayong lahat, we need learning in order to improve our lifestyle, ayan, or our profession, or our craft. So, ayan, yan yung kanyang walk. So, pag i-compare nyo yung kanyang present walk and yung pinakita niya sa tama ba yun? Sa Wawawin. So, ayan, before and after. So, makita nyo na, there is really a big improvement. Kaya, congratulations, Herlyn Budol, dahil hindi ka lang nag-i-improve, kundi nakikinig ka talaga sa mga trainers mo. So, yes, congratulations kay Herlyn Budol for executing your at showing yung hipon walk niya. And
Ang question, so, may improvement ba sa kanyang pasarela or hipon walk from yung kanyang stint sa Wawa Win until sa latest na pasabog niyang walk sa kalsada, o diba? Kaya we are so proud of Herlin Budol kung ano man pa yung pwede niyang i-improve. Ayan. And eto lang ang reminders natin, yung I think napagsabihan na siya sa regarding sa pagpo-post ng kung ano-ano sa social media. Medyo tumahimik na siya. Kung napapansin nyo, hindi na siya masyadong nagpo-post-post. Yun yung consequence kapag merong na-attract na bashers sa post na hindi nila nagustuhan, dyan na magsisimula yung bashing forever na yan, as long as active siya sa pageantry. And yung mga haters ni Herlin Budol, iti-take advantage yung kanyang pagpo-post. Siyempre, tao din lang naman tayo, nag-respond naman siya, inedit naman niya yung pinost niyang yon. Pero yes, pinagsabihan siya na tumahimik muna, mag-lie low muna para hindi siya ma-distract sa social media. And that's a good thing para maging mas focused siya sa training and to reach her dream sa pagiging malay natin na magkaroon siya ng crown sa Binibining Pilipinas. So ayan guys, thank you for watching, and if you have if you want more na pageant related na updates in this video or in this channel, mag-subscribe lang kayo, The Story of Anthony Vlogs. And yes, you can reach me on my Facebook page, Instagram, and Twitter, The Story of Anthony Vlogs. So, ayan po, mayroon po akong Facebook page, Instagram, or Twitter, The Story of Anthony. So, patuloy niyo po akong susubaybayan even after Herlin Budol's pageantry stint. So, that would be all. Thank you and always stay safe. Mwah!